Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Hindi naman nila ito pinapansin. Gawa ng malaki ang tiwala nila sa mga maestro nila. Ngunit napanganga ang lahat dahil imbis ang talibong ang una nitong subukan, bagkus ay umupo ito sa malaking siga na pinagmula ng nagbabagang talibong. Dahil sa ginawa ng maestro ni Noli, maging ang namumuno sa subukan na yon, namangha na lang sa mga ipinakitang abilidad nito. Mas lalo pang namangha ang mga ito nang kinuha ni Manong Duming ang isang nagbabagang talibong at walang humpay niya itong pinagsasaksak sa kanyang sarili na hindi nasusugatan. Hindi yun nag-usal ng kung ano-ano at animoy nilublob sa tubig ang nagbabagang talibong. Gawa ng nawala ang kulay ng nagbabagang talibong na yon, na nagpapahiwatig na sobrang init talaga nito. Animoy pinaglalaroan noon ang mga paningin ng mga antingirong naroroon sa kanilang mga nakita. Oh, tapos na ako. Kayo na naman. Wika pa nito sabay tayo at humarap sa mga antingero. Dahil wala nang dapat patunayan si Mang Carpio sa subok na ginawa ni Manong Duming, palihim naman itong nagpapakawala sa buong paligid ng isang katakot-takot na presensya ng isang malakas na mambabarang. Dahil sa ginawa ni Mang Carpio, isa-isa namang nagpapakiramdaman ang mga ito. Gawa ng ramdam nila ang napakabangis na salot sa paligid. Biglang nakakaramdam noon ng pagkakatakot ang buong sumali sa subukan. Gawa ng bigla na lang dumilim ang buong kapaligiran sa hindi malamang dahilan. Matapos nun, agad namang binawi ni Mang Carpio ang mga pinakawalan niyang kapangyarihan. Ngunit pagbalik ng liwanag ay wala na sila Manong Duming at Mang Carpio sa nagkumpulan na yon. Nagtungo yon sa kabilang dako kung saan ang sabungan na hindi napapansin ng mga tao. Yung ibang gulat na gulat, pinili na ng mga itong lumayo sa subukan na yon sa pag-aakalang may demonyong nakikialam sa subukan ng mga antingero. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang mambabarang na sumali sa mga kalahok na yon. Maging sila Noli at Danilo, hindi nila nakita kung paano nawala ang dalawang ermitanyo. Kaya't upang hanapin ang mga ito, nagpasya silang tumungo sa sabungan upang hanapin ang dalawa doon. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang nag-iinuman na ang dalawang ermitanyo ng tuba doon. Paglapit nila dito, ang wika pa nito ay, Oh mga bata, mukhang nanaginip yata kayo. Ang nakita niyong yon ay ang isa naming abilidad na kayang maglaho upang takasan ang mga kalaban. Tandaan nyo, ang kahinaan ng apoy ay tubig. Maraming mutyang kayang makapatay sa apoy. Ngunit ang iba, hindi ko matukoy kung saan nagmula. Maaring may mangilan-ngilan na nakatagpo ng ganyan. Isa na ang kababata kong si Sanoy. Pinakita ko yun sa inyo, iho.
Dahil nais namin ni Carpio na magtaglay kayo ng ganong armas. Maghanap kayong dalawa. Nasa paligid nyo lang ang mga iba dito. Na malapit lang sa atin ang ganong mutya na katulad nito. Wika ng ermitanyo sa kanila. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon nila napagtantong mutya ng tubig ang ginamit ng ermitanyo upang malabanan ang init ng apoy. Magamat isa silang mga antingerong nagtatanga ng kanyang-kanyang abilidad, hindi pa rin nila mapagkakaila na gusto nilang magtaglay ng ganong gamit. Maya-maya pa, nasipat naman sila ng mga taong nagkapanood sa ginawa ni Manong Duming sa subukan. Pilit sila nitong kinakausap, ngunit tanging pagngiti lamang ang ginawa ng mga ito. Nang tumigil na sa pagtanong ang mga ito, nagpaalam na muna silang dalawa na hanapin sila Guyo at Leroy, kasama ang mga kaibigan nila Danilo na may dala sa mga tandang ninuli. Ngunit sa pagdating nila sa kinaroroonan nila Lando, nakita nilang may kausap si Guyo na isang lalaking may hawak ng manok. Ngunit hindi sila napatigil dahil dito, kundi sa nakapatong sa balikat ng lalaking yon na isang gabay na duwende. Duwinding itim yon. Alam nilang isa yung gabay ng sabungerong yon, kaya't dali-dali silang lumapit dito. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga kasama nila, doon nila napagtanto. Nasa piltang nakipaglaban ang grupong yon sa mga kasama nila Nuli. Dahil dito, umiksi na naman silang dalawa at kinausap yung tatlong lalaki. Sinabihan nila ito, kapag hindi tugma ang mga panabong nila Guyo para sa kanila, huwag silang mamimilit. Dahil sa ginawa ni Nuli, napatingin lang naman ang lalaking yun sa kanya at biglang tumalikod papalayo. Ramdam na ramdam nila Danilo noon ang panganib sa presensya ng taong yon. Par, anong nangyari? Bakit yun nagpupumilit sa inyo? May ginawa ba kayong hindi mabuti sa kanila? Wika ni Nuli dito. Sumagot lang naman ang kaibigan niyang yon nang hindi daw. Ayon dito, naglalakad lang daw sila noon nang bigla silang harangin ng mga ito. At yon, sa pilitan silang pinapalaban dito. Dahil sa mga sinabi nito, sinasabihan nila Nuli ang mga kasama niya na huwag basta-bastang lumaban gawa ng kalat ang mga nilalang na dayo na gumagamit ng maitim na kapangyarihan. At iba kasi ang ganong mga gamit. Dahil kapag gagamitin mo ito sa labanan mong manok, tatagos ito sa may-ari ng humawak na maging kalaban mo. Bale, pati ang humawak sa tandang, kasaling mababarang o makukulang. Nang marinig ng mga kasama nila ang kanilang mga sinabi, umayon lang naman ang mga ito. Makalipas ang mga minuto, kasagsaga na silang naglalakad papunta sa sunguhan ng manok, habang bitbit ang mga panlaban nila. Ngunit sa kanilang paglalakad, bigla naman silang hinaharang ng 5 kalalakihan na may dalang tag-isang bayong. Purong nakasuot ang mga ito ng mga sombrerong gawa sa kawayan. Dahil sa mga nakita ni Nuli, bigla naman siyang kinakabahan
Gawa ng pamilyar sa kanya ang ganong tindig ng mga tao. Saglit lang to. Dito muna kayo. Kayo naman oh. May papakita lang kaming mga panlaban sa inyo. Ito oh. Wika ng matipunong mama habang may dinukot sa bayong. Pagkuha nito, nanlaki ang mga mata ni Noli nang makita niya ang hawak nitong isang sandalyas na lumang-luma na. Sa pagtitig niya sa hawak nito, doon bumalik ang alaala niya nung kasalukuyan pa siyang nakipaglaban sa mga sungaw at suot-suot niya yon habang nakipag-away siya sa mga ito. Ngunit sa kanilang pagbubuno, nahiwalay sa kanya ang sandalyas niyang yon. Dahil sa reaksyon ni Noli, nagwika ang lalaki ng Naalala mo pa pala ang ginawa mo sa mga kaori namin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi away ang pakay namin, kundi makipaglaban sa larangang tinatahak natin. Wika ng lalaki. Si Noli noon, halos manigas siya sa kaba dahil hindi niya inaasahang mangyari ang mga bagay na yon. Kaya't upang mapagbigyan ang hinihiling ng mga ito, pumayag naman silang makipaglaban dito. Basta wala lang mangyayaring ikakapahamak ng grupo nila. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang mga nilalang na yon. Dahil pagtingin nila sa kanilang mga panlabang tandang, sa dalang bayong nila Lando, puros wala na yung mga buhay. Pagsipat nila sa 5 kalalakihang mga sungaw, nakita nilang papalabas na ito ng sabungan kasama yung mga lalaking nakaalita nila Guyo, yung may gabay na duwende na hindi nila napapansin. Habang papalis ang mga ito, kitang-kita nila Noli ang pagngisi ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Tiga, paanong wala ng mga buhay itong mga tandang natin? Kanina buhay na buhay pa to. Wika naman ni Landong natataranta. Habang sinaguyo, ganun din ang pagkagulat. Pinapahawakan niyo ba kanina sa mga lalaking yon itong mga panlaban natin? Tanong naman ni Noli. Oo, Kanuli. Dahil sabi nila, hihipuin lang daw nila itong mga panlaban natin. Hindi ko naman alam na may masama pala silang gagawin sa mga panlaban natin. Wika naman ni Lando. Hindi kaya nilason itong mga panabong natin? Wika naman ni Guyo. Ang sabi naman ni Noli, tama kayo mga kaibigan. Kaya sa susunod, mag-ingat-ingat kayo dahil muli na naman silang nagpaparamdam. Sagot ni Noli. At bago natin tapusin ang video, dito na muna tayo sa shoutout. Shoutout kay Bila from Spin. Shoutout kay RG Kulango from Bacolod City. Shoutout sa Canero family from Sagasa, Bago City. Shoutout kay Juby Zabunete. Shoutout sa Alday family from Batangas. Shoutout kay Timiman Ilo from Ormoc, Leyte. At shoutout kay Rex Marluca. At shoutout kay BCG AYB3 at shoutout sa Marikina Riverbank at shoutout kay Carlo Reyes at shoutout kay Rini Ala at galing kay Bagsak de los Reyes, shoutout daw
GC's Game Farm from Antique. At galing kay Catalinubi Dale, shoutout kay Engineer Jun Imidal sa SMB Farm from Santiago Agusan del Norte. At shoutout kay Leonid Dumingkit, Dublin, Ireland. Galing naman kay LP Dubias, shoutout daw sa mga taga Bicol. Galing kay Milky TV channel, shoutout daw sa mga tito niya dito sa Negros Brejo family. At galing kay Angel Simbulante, shoutout daw sa mga kamag-anak niya from Ubay, Kabangkalan City, Negros Occidental. Galing kay Carly Tuyaw, shoutout daw sa mga Uya family sa Cebu. Galing naman kay Bianca Villanueva, shoutout daw sa Amalia Abo at sa anak niyang Guib Abo. Galing naman kay Jonathan Galgo, shoutout daw sa CBC Backyard Game Farm from Leyte. Galing kay Carlo Amuro, shoutout daw sa mga Nardos Game Farm, San Pablo, Laguna. Galing kay Jojo Jeremelio, shoutout daw sa Hari ng Manok Game Farm. At kay John Pinisirada, shoutout sa iyo. Jazz Kulango, shoutout sa Bacolod Game Farm. At maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating shoutout. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba dahil i-shoutout natin yan lahat.